Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Niats Bashan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is November 26, 2025 and our topic is all about ano ang mensahe ni Sepanaya. So our concept is all about Sepanaya, Yahweh protects. So si Sepanaya ay isang propeta noong panahon ni Haring Josiah, the 7th century BC. So ipinahayag niya ang darating na araw ng Panginoon kung saan hahatulan ng Diyos ang Huda, ang mga karatig bansa at ang buong mundo dahil sa kasalanan at idolatriya. Ngunit sa gitna ng matinding babala, nagbigay rin siya ng pag-asa, may ititira ang Diyos na tapat na remnant, lilinisin niya ang kanyang bayan at magdadala ng ganap na restoration. Ang rurok ng aklat ay ang pangako na ang Diyos mismo ay magagalak sa kanyang mga anak at aawit dahil sa kanila. Ipinapakita ni Sepanaya ang bigat ng hatol laban sa kasalanan at ang tamis ng biyayang nagmumula sa Diyos. So, our Bible readings for today is all about Zephaniah chapter 1 verse 14 and 15 ASCD version. Malapit na ang dakilang araw ng Panginoon, mabilis na dumarating, napakamapait ng araw na iyon, kaya't ang kahit pinakamatapang na mga sundalo ay iiyak. Ito ay araw ng puot, araw ng kaguluhan at bighati, araw ng pagkawasak at pag-iisa, araw ng kadiliman at kalungkutan, araw ng makapal na ulap at makulimlim na kalangitan. So, dadako na tayo sa ating teachings. So, yung first teachings, the day of the Lord shall come against evil. So, ang araw ng Panginoon ay tiyak na darating upang hatulan ang lahat ng kasamaan at rebelde sa Diyos. So, hindi ito maiwasan at walang sino man ang makakatakas sa hustisya ng Panginoon. So, ipinapakita nito na seryosong Diyos sa pagharap sa kasalanan at hindi siya bulag sa ginagawa ng tao. Second is the day of the Lord is judgment and salvation. So, sa araw na yon is makikita natin ang parehong hatol sa masama at pagliligtas sa tapat na sa Kanya. Para sa mga nagmamatigas, ito ay araw ng kapahamakan. Ngunit para sa kanyang bayan, ito ay araw ng katuparan ng kanyang pangako. So, pinapaalala nito na ang Diyos ay makatarungan, ngunit mapagpapala rin sa kanyang mga hinirap. And last is the Lord hides and protect His people. So, bagamat may hatol, ipinangako ng Diyos na itatago at iingatan niya ang kanyang mga anak. Siya ang magiging kanlungan nila sa gitna ng kaguluhan at poot dahil ang pangalan ni Sepanaya mismo is Yahweh protects. Ay patotoo na ang Diyos ay ligtas na tirahan ng kanyang bayan. So, dadako na tayo sa ating applications. Yung first application is pray for corrupt leaders for salvation and judgment. So, sa halip na puro galit lamang tayo is dapat natin silang ipanalangin upang sila ay makilala sa Diyos. Kasama sa panalangin ng paghingi ng hustisya ng Panginoon sa kanilang maling gawain. Kapag nananalangin kasi tayo, is ipinapakita natin na mas mataas ang kanyang kapangyarihan kaysa sa anumang pinuno. Second is pursue holy living despite suffering and hardships. So, kahit mahirap ang buhay, itinatawag tayo ng Diyos na mamuhay ng may kabanalan dahil ang pagsunod ay hindi ba sa maganda o pangit ang panganahon kundi sa katapatan ng Diyos. And last is persevere through God's protection and grace. So, kaya nating magpatuloy dahil hindi tayo nag-iisa. Dahil ang Diyos ang ating lakas at tagapagtanggol. So, sa gitna ng pagsubok, ramdam natin ang kanyang pagkalinga at proteksyon. Dahil ang biyaya niya ang nagbibigay sa atin ng tapang upang magpatuloy. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why do we need to persevere in times of suffering and hardships. So, for me, kailangan nating magtiyaga at magpatuloy sa panahon ng paghihirap dahil dito lumalalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Sa pagsubok kasi, mas nakikita natin ang kanyang pagkilos, proteksyon at biyaya tulad ng ipinakita sa mensahe ni Sepanaya. Dahil ang pagtitiis ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng pagtitiwala na ang Diyos ang may hawak ng lahat at siya ang magtatagumpay para sa atin. So, kapag nagpapatuloy tayo, is pinapatunayan natin hindi tayo umaasa sa sarili natin, kundi sa katapatan ng Panginoon. So, natutunan ko po sa devotion na ito na ang araw ng Panginoon ay siguradong darating upang hatulan ng kasalanan at iligtas ang kanyang mga anak. Dahil dito, kailangan nating mamuhay ng may kabanalan at pagsunod habang nagtitiwala sa proteksyon ng Diyos. Dahil sa
at ipapakita natin ito sa pamamagitan ng panalangin para sa ating community, paninindigan sa tama at pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng pagsubok. So let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa paalala na ikaw ay makatarungan at mapagpala. Lord God, tulungan po kaming mamuhay ng may kabanalan at pagtiwala sa iyong proteksyon sa gitna ng pagsubok. Lord God, iligtas mo po ang aming bayan, patubayan ang aming mga pinuno at gawing matatag ang aming mga puso sa bawat hamon. In Jesus' name we pray. Amen.